Propeta Daniel ay isa sa mga mahalagang tao na ginamit ng Diyos sa Biblia. Siya din ang naging pangunahing karakter sa aklat ng Daniel. Ang kanyang kwento ay mapupulutan ng napakaraming aral na magagamit natin lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa kabila ng kanyang natatamasang hirap at mga panganib na kinakaharap niya sa kanyang buhay mula sa mga malupit na makapangyarihang tao, ay hindi niya kailanman tinalikuran ang pagsamba sa tunay na Diyos. Subalit ang buong buhay ng propeta ay hindi pa lubusang alam ng marami. Kaya hayaan niyo akong ikwento ko sa inyo ang buhay ni Propeta Daniel at kung bakit siya itinapon sa kulungan ng leon. Alamin natin yan dito lamang sa Karunungan PH. Hindi malinaw na inihayag sa Biblia kung kailan at saan isinilang si Daniel at sino ang kanyang mga magulang, dahil ang kanyang libro ay nagsasaad lamang ng mga propesiyang mangyayari sa hinaharap. Kasama na dito ang pag-usbong at pagbagsak ng kaharian ng Babylonia at ang mga sisibol na kaharian pagkatapos ng Babylonia tulad ng Persya, Griego at Roma, at ang mga labanang magaganap sa pagitan ng mga kaharian sa gitnang silangan. Nakapropesiya din dito ang pagdating ng Mesiyas sa lupa. Bagamat may ilang konserbatibong scholars na naniniwala na si Daniel ay totoong umiiral at ang kanyang aklat ay isinulat noong ika-6 na siglo BCE, mayroon ding mga scholars na tinututulan ng paniniwalang ito at nagsasabi na ang propeta ay hindi makasaysayang tao na minsang nabuhay at karamihan sa kanyang sulat ay isang cryptic illusion o misteryosong ilusyon lamang sa paghahari ng isang Hellenistic king na si Haring Antiochus IV Epiphanes noong ika-2 siglo BC. Ayon sa historical accounts, si Daniel ay nabuhay noong panahon ng paghahari ni Nebuchadnezzar II at ng kanyang anak na si Belshazzar at ng iba pang nagdaang hari matapos mapasa kamay ng ibang hari ang Babylonia. Ito rin ang panahon ng pagkakabihag ng mga Hudyo sa Babylonia, kung saan dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, biniyayaan siya ng walang kapantay na karunungan na higit pa sa mga salamangkero, engkantador, mga mangkukulam at astrologo sa buong kaharian. Nagkaroon ng kakayahan ng propeta na ipaliwanag ang panaginip, maging ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar tungkol sa pagbagsak ng Babylonia, hanggang sa siya ay naging isang bihirang leader at tagapayo sa mga hari ng Babylonia. Ang pangalan ni Propeta Daniel ay nangangahulugan sa wikang Hebreo na God is my judge o Diyos ang aking hukom. Nang ika-3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Ang mga Hudyo ay nasasailalim noon sa pamamahala ng Babylonia. Ang Babylonia ay isang paganong imperyo at namumuhay sa kasamaan. Hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos na buhay. Dahil sa angking karunungan ni Daniel, siya ang ipinapatawag kaagad ng hari sa tuwing nagkakaroon ito ng panaginip. At 2 beses na ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari na may kaugnayan sa kanyang kaharian at sa kanyang sarili. At dahil naging palalo ang hari, ay ibinagsak siya ng Diyos upang malaman niya na hindi siya ang may-ari ng mundo at mayroon pang hari na mas mataas kaysa sa kanya na dapat niyang paglingkuran. Subalit sa huli ay napagtanto naman ng hari ang kanyang kamalian at sumamba ito sa tunay at nag-iisang Diyos. Nang mamatay si Haring Nebuchadnezzar, pumalit sa pwesto ang kanyang anak na si Belshazzar. Ngunit ganoon pa rin ng kanyang anak, isang masamang hari at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos na masakop ang kanyang kaharian at mapatay siya. Nang mamatay si Haring Belshazzar, nakuha ni Dario ng Media ng kaharian ng Babylonia. Pero tulad sa mga nagdaang hari, si Dario ay isang mabait na hari kay Daniel. At dito mismo naganap ang pagpapatapon kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Ito ang pangyayari. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel lang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa kanyang pambihirang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya lang ang 2 kasama niyang tagapamahala
at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila na wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya nagkaisa silang humarap sa hari at sinabi, "Mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, maglabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago, ni mapapawalang bisa." At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nananalangin at nagpapasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo? At ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi magbabago, ni mapapawalang bisa." At sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses po kong manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung papaano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari." Kaya dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, "Naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran." Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan maagang bumangon ang hari at nang mamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan, ninagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos niya na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya ay maiahon na, wala silang nakita kahit man lang ang bahagyang galo sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati na ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos sinulatan ng Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, "Sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon." Base sa aking pag-aanalisa sa kwentong ito, ang Haring Dario ay naging instrumento ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at katapatan at upang ipakilala ang Diyos sa mga kaaway ni Daniel na wala ng iba pang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya. Alam din naman ng hari na walang ginawang masama si Daniel at hindi malaking bagay sa kanya ang pagsamba ni Daniel sa Diyos, sapagkat ang utak naman sa ipinatupad na batas ay ang mga pinunong inatasang mamuno sa buong rehiyon at hindi utos mismo ng hari. Kung kaya't bigat sa kanyang kalooban na si Daniel ay ipapatapon sa kulungan ng mga leon. Nangyari lamang ito nang dahil sa pag-anyak ng mga inggit sa kanyang posisyon.
Ang pangunahing aral na mapupulot sa kwento ni Propeta Daniel ay nagsasabing ang Panginoong Diyos ay walang katumbas, kaya wala ng iba pang Diyos na dapat sambahin at pagkatiwalaan sa langit at sa lupa, kundi siya lamang. Ang hindi natitinag na pananampalatayan niya sa Diyos ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob sa kabila ng banta ng kamatayan. Tumanggi siyang ikompromeso ang kanyang paniniwala at patuloy na nananalangin ng hayagan. Nagsasabi din ito na ang pagtatanim ng inggit sa iyong kapwa ay hindi magbubunga ng kabutihan na tulad ng ginawa ng mga kaaway ng propeta. Ipinakita ni Daniel ang matinding katapangan sa pamamagitan ng pagharap sa mga leon nang walang takot. Nagtitiwala siya sa proteksyon ng Diyos at pinananatiling kalmado ang kanyang sarili sa harap ng isang nakakatakot na sitwasyon. Itinuturo ito sa atin na kung sapat ang iyong pananampalataya ay hindi ka malalapan ng kahit na anong problema at pagsubok na darating sa iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.